Sa timog kanluran ng Luzon, makikita ang kasalukuyang itinuturing na pinakamataas na statue ni Mama Mary sa buong mundo. Dito na kami ngayon sa mismong kamay ni Mama Mary. Kitang-kita dito, 360. Hindi lamang yan, dito din makikita ang kasalukuyang pinakamalaking Catholic Church sa buong Asia. Tara at samahan nyo kaming silipin ang ilang yaman na pinagmamalaki ng probinsya ng Batangas. Good day mga boss! Panibagong vlog, panibagong lugar na naman ang ating pupuntahan ngayong araw. For today's video, pupunta tayo ng province of Batangas. Ang estimated biyahe namin is 3 hours and 8 minutes based dito sa Google Map. Pero alam naman natin na hindi accurate yung Google Map. Possible abutin tayo ng mga 3 to 4 hours. Meron din akong angkas kaya medyo matatagalan ang biyahe natin. Dito na kami dadaan sa may bandang Paalabang. Ilang beses na rin kasi ako nakabalik doon sa pupuntahan natin ngayon. Pag doon sa may Tagaytay ang daan, napakatagal ng oras. Dito sa may bandang Paalabang hindi pa ako nakakadaan. Ito rin yung recommended ni Google Map. Hindi ko pala nabanggit, sa Pasay pala kami nang galing and halos 3:30 or 3:40 na yata kami nakaalis ng Pasay. Medyo inagahan talaga namin gawa ng mas maganda kasi makarating ng Monte Maria ng napakaaga gawa ng sobrang init kasi doon pagtanghali. 4:34 AM kakarating lang namin dito sa may tapat ng SM Santa Rosa. Mas mabilis talaga ang biyahe pag dito kayo dumaan compare doon sa may Patagaytay. Bukod sa ginagawa na kasi yung mga kalsada sa may bandang Padasma, Silang, yan, ginagawa kasi yung mga kalsada dyan. Isa pa yung yung kalsada niya paahon kaya medyo matagal ang biyahe talaga doon. Kakapasok lang namin dito sa may boundary ng Batangas. Yan, 5:12 AM na. Wala pa kaming stopover na ginagawa. Maya-maya na konti mag-stopover kami para magpahinga or mag-almusal. Kakatapos lang namin kumain. Ay nabot na rin talaga kami ng liwanag. Mas maganda sana kung makakarating doon na medyo pasikat pa lang yung araw. Iba pa rin kasi yung ambience kapag gantong oras compare kapag tanghali na. Kasi pag tanghali mainit na syempre. 1 hour and 22 minutes pa ang babiyahin namin mula dito sa Malbar, Batangas. Welcome to the city of Lipa. Andito na kami ngayon sa may Balagtas, Batangas. Mula Lipa, Batangas hanggang dito, napakaganda ng kalsada. Talagang dire-diretso yung takbo namin. Wala kayo masyado makakasabay. Or siguro dahil maaga pa kaya wala kami masyado nakasabay. So yung guys, andito na tayo. Yan, welcome to Monte Maria. Nandito rin pala matatagpuan yung kauna-unahang glass walk dito sa Pilipinas. Magkano po? 10 pesos. Salamat po. 10 pesos ang entrance fee para sa motor. Ito yung glass walk natatawag. Kaso hindi pa siya open for public. Ito na yung Monte Maria. Bale makikita nyo talaga dito is overlooking siya. Yan. Halos kahit saan kayo tumingin, puro dagat talaga. Susubukan natin umakyat dun sa kanyang pinakakamay ni Mama Mary. Dito may mga ginagawang parang mga cabin. Under construction pa naman siya, hindi pa naman siya open. Tataas tayo dun sa pinakakamay. Sa mga gusto pong umakyat sa kamay ni Mama Mary, sa loob po ang bilihan ng ticket. May elevator naman po. Regular 150, senior student PWD 100, need ID, 7 below free. Sa 150 pesos may kasama ng tubig. Nandito na kami ngayon sa mismong kamay ni Mama Mary. Gantong oras napakainit na. Ito. Ayan. Tapos dito, kung makikita nyo, may salamin nga lang. Ito, may salamin nga lang. Pero kitang kita dito, 360. Kitang kita yung buong palibot, puro dagat talaga. Alam ko sa kabilang isla na yun, Mindoro na yun nakakasakop yan. Yun yung glass walk.
under construction pa. Bali ang floor nito ay 16 floor, pero ang elevator hanggang 15 floor lang, tapos maghahagdan kayo hanggang 16. Ito nga pala ang kasalukuyang itinuturing na pinakamataas na statue ni Mama Mary sa buong mundo. Yan, dito yung matatagpuan sa Batangas. Mamaya pupunta naman tayo ng Taal Basilica. Siya yung pinakamalaking Catholic Church sa buong Asia. Papakita ko sa inyo kung gaano kalaki yung simbahan na yun. Ikot-ikot lang kami, tapos diretso na kami dun. Kakalis lang namin sa Monte Maria. And ngayon papunta kami na Taal Basilica. Yun yung tinagurian na pinakamalaking Catholic Church sa buong Asia. Pero bago kami pumunta doon, siguro kakain muna kami at 11:50 na rin ang oras. Bali ang estimated kasi yung biyahe papunta ng Taal Basilica mula dito sa Monte Maria, 1 hour and 18 minutes. Pero halos malapit lang naman yun. After noon, subukan namin dumaan na rin sa San Nicolas. Yan tatlong yan, pag pumunta kayo, pwede nyo pagsabay-sabayin. Actually 4 siya. Pwede nyo pa idagdag yung Fantasy World. Halos magkakasunod lang din naman. At saka along the highway din naman destination na to. Dito na kami ngayon sa Agoncillo, Batangas. Mula dito 20 minutes sa biyahe na lang papunta ng Taal Church. Welcome Poblacion Taal, the heritage town. May signage dito na papasok ng Taal. Sundin lang natin yung nandun sa signage. Puro one way kasi yung daan dito. Nandito na kami. Ito ang Minor Basilica and Parish of St. Martin of Tours o mas kilala sa tawag na Taal Basilica Church. Kasalukuyan itong itinuturing na pinakamalaking Catholic Church hindi lamang dito sa Pilipinas kundi sa buong Asia. Nakakatuwa lang isipin na yung mga ganitong bagay ay nasa ating bansa. Matatagpuan ito dito sa bayan ng Taal, Batangas. Kakatapos lang namin sa Taal Church. Ngayon pupunta kami ng San Nicolas Baywalk. Umulan na rin kanina kaya medyo natagalan kami ng konti dun sa may Taal Basilica. Mula dito sa Taal, Batangas, meron tong 7.3 km papunta dun sa may San Nicolas. Halos aabutin din ng 14 minutes. Ang San Nicolas Baywalk ay isa din sa mga tourist attraction dahil sa napakalapit at napakagandang view ng Taal Volcano. Bagamat malaki na ang pinagbago ng itsura nito dahil sa mga dinadagdag na istruktura, mas pinapaganda pa nila ang lugar para mas dayuhin pa ito ng nakakarami. Tinatawag din itong Home of Maliputo Fish. Sa mga hindi nakakaalam, ang Maliputo Fish nga pala ay originally galing ng Taal Lake. Kung hindi ako nagkakamali, Taal Lake lang ang meron ng isdang ito kung kaya tinayuan ito ng statue upang maging imahe ng lugar. Kakatapos lang namin sa San Nicolas. Malaki na rin pala ang pinagbago ng San Nicolas. Nawala na yung mga pailaw sa gitna. May mga nakatayong building na rin dun sa harapan. Pero yun, napakaganda pa rin. And isa kasi ang San Nicolas sa pinakamagandang view pagdating sa view ng Taal Volcano. Ngayon ipapunta na kami na Fantasy World. Mula dito sa San Nicolas, 23 km ang babiyahin namin kasi ang Fantasy World kasi is part na to ng Lemery. Estimated time ni Google Map is 39 minutes. Andito na kami sa may daan papuntang Lemery. Yan, binabaybay na namin tong paahon. Marami rin kayo makakasabay dito mga residente na ang tutulin magpatakbo. Nakakatuwa rin minsan kapag may mga hinahabol-habol ka. Hindi na ako naka-Google Map dito gawa ng kabisado ko na naman tong daan na to. Nandito na tayo sa Fantasy World. Pwede naman kayo pumasok sa loob. May entrance nga lang. Yan yung tinatawag na kalaban sana ng EK Enchanted Kingdom. Kaya lang sabi nalugi daw yung may-ari kaya hindi natuloy. Parang ano lang siya, tourist attraction na lang na for picture taking na lang. Nandito yung entrance niya. Yan, papasok dyan. So yung guys, di na rin kami pumasok. Actually nakapasok na kasi ako dyan dati. May simbahan siya sa loob, tapos lumang kastilyo talaga siya na hindi na nga lang natapos. Good siya for picture taking sa loob. Dati kasi 1K ang pinaka minimum na babayaran bago makapasok doon, kaya kailangan mo maghanap ng mga kasama. Hindi ko alam ngayon kung po pwedeng tingi-tingi na by person na lang yung bayad, kasi medyo matagal na yon nung huli ako nakapasok dyan. Iyan yung sinasabi na kalaban sana ng Enchanted Kingdom, kaya lang hindi daw natuloy gawa ng nalugi yung may-ari. Pero ayun kasabihan lang naman, hindi ko rin sigurado kung totoo. Ngayon pauwi na rin kami. Diretso lang naman tong paahon na to hanggang makarating tayo ng Tagaytay. Tapos yun,
mula Tagaytay padiretso ng Pasay. Dito ko na siguro tapusin tong vlog. Sa ano nga pala, sa may Taal Church at saka San Nicolas, siguro patungan ko na lang ng voiceover, gawa ng hindi na rin ako nagsasalita doon, gawa ng pagod na rin sa biyahe. Kaya yun, papatungan ko na lang ng voiceover. So yun, dito ko na tapusin. Subscribe!